10 po. 10,000 pesos. Opo, sir. Ano ka ba, negosyante o maliit na manggagawa? Maliit lang po, sir. Magkano kinikita mo sa isang araw? 2.5 po yung yung weekly. 2.5? Po. So kung 2.5, isang buwan mong hanap buhay yan. Nandiyan ba yung team leader mo? Tingnan mo nga kung nandyan yung team leader mo. Pag nandyan, swerte ka. Siya ang sasabunin ko eh. Si Director Esteban Baltasar. Why did you admit the initial charge if you are not guilty of the offense? Bakit niya binayaran? Hindi siya nag-contest. Hindi pwedeng ganon ang atake. Kasi, Director, pag ganon ang atake, walang public service doon. Maging patas tayo in the name of service, Director. The driver did not contest the apprehension. Instead, he admitted the offense charge. Huwag tayo doon, Director. Considering na nagbayad, you presume na ina-admit niya. Ang sinasabi ko nga, Director, kung ang enforcers ninyo, even district officers, marami ko nang napatunayan, hindi marunong magpatupad ng batas. What can we expect from the motorist? Dala mo yung ORCR. Opo, sir. Copy lang po. Ito po yung sa resibo lang po, sir, na nakuha ko lang po. Dito sa may cashier po. Kinuha po nila yung sir, sa releasing. May appointment ako kay Director. Ay, nasa second po. Executive Committee. Meeting. Well, so lang. Kapatid, ikaw yung enforcer? Ha? Ilan taon ka na sa LTO? Mag-8 na po yun, sir. 8 years. Nag-seminar ka ba? Yes, sir. Sinong nag-seminar sa'yo? Dito rin, sir, sa mga PhD. Sinong nagturo? Si Bomber Bird. Naalala mo siya? Saan kita naman, sir? Sa PRC po, sir. PRC Makati po. Makati. Opo. Ate, Nang-huli kami dun, sir. siya ang nag-ticket sa'yo. Opo, sir. Anong sinabi sa'yo? Sabi, sir, 2022 pa daw expire yung motor, tapos huwag ko daw siyang lokohin. Huwag ko daw siyang lokohin, sir, kasi nagpapaliwanag ako ng time naman sa kanya. Makenhyong here. Nasi kuya. Magpapaliwanag ka? Oo, sir. Ayaw niya akong pakinggan, sir, eh. Tapos huwag ko daw siyang lokohin at turuan. Ang mga katulad na enforcer kasi na ito ay mapagmataas, sila ang palaging tama at wala kang masasabing tama, katulad ng ex mo. Ang Ay, tinitignan sige, niya, yung model. sir, yung model, binilugan niya. Yung... Binilugan niya, no? Talagang may ebidensya ka, ha? Tapos ang pinapaliwanag ko, sir, ito po. Tapos hawak Di ba niya. mamaya pagdating ni Director? Para si Director at saka yung adjudication ang mamamagitan, no? Ang lisensya mo, good for 5 years na, no? Opo, sir. May programa ang LTO. Pag sa loob ng 5 taon, hindi ka nagkaroon ng violation, kapag nag-renew ka, ang ibibigay sa yung lisensya, good for 10 years. Sir, sir. Kaya pag hindi natin inayos yan, may problema ka. Thank you. Pangalawa, may demerits yan. Opo, sir. Hindi naman natin nape-perfecto ang buhay. No? Opo, sir. Hindi naman natin kayang ma-perfect. Kahit gusto mong umiwas sa violation. Eh, halimbawa, nagkaroon ka ng violation na hindi mo naman sinasadya. Magpapatong-patong ang demerits mo. Opo, sir. Di ba? Opo, sir. Gaano katagal yung 5 taon? Matagal yon. Pag hindi iniiwasan, nagkaroon ka pa ng violation, magkaka-demerits ka, marirevoke ang lisensya mo. Oh. Ay malaki ang equivalent demerits niyan kasi unregistered vehicle. May kaakibat pa yan na reckless driving. Kaya dapat ma-clear. Ang 10 taong validation ng driving license ay ang isa sa mga pangarap ng mga driver sa Pilipinas. Ang laking kawalan pag ito ay hindi makamit dahil sa kasalanan na hindi mo naman nagawa. Katulad na lang pag tinawag mo siyang sir dahil mukha pa rin siyang lalaki kahit nakadamit na pambabae. Wait a minute! Who are you? Ba't mo naisipang magsumbong? Pero patulong ako, sir, kasi alam kong wala naman pong bali doon sa ko, sir. Kasi wala pang 1 taon yung motor, sir. Alam kong kompleto pa po. Pero may resibo ka, ibig sabihin bayad ka na. Opo, sir. Magkano ito? 10 po. 10,000 pesos. Opo, sir. Ano ka ba, negosyante o maliit na manggagawa? Maliit lang po, sir.
Nagagatid Anong lang hanap po ako buhay ng- mo? Nagagatid po ako ng ano, sir, marinated na ipipritong manok. Magkano kinikita mo sa isang araw? 2.5 po yung ano, yung weekly. 2.5? Po, So kung 2.5, isang buwan mong hanap buhay yan. Dahil sa maling pagpapatupad ng batas, ang pamilya ng pobreng inosenteng taong ito ay magugutom ng isang buwan dahil ang binayarang danyos ay katumbas ng isang buwan niyang sahod. Nandyan ba yung team leader mo? Tingnan mo nga kung nandyan yung team leader mo. Pag nandyan, swerte ka. Siya ang sasabunin ko eh. Director, good afternoon. Nabala kita ha. Yes, sir. Si Ma'am Beverly. Wala. Ay, Wala? si Beverly. Halip? Sino adjudicator natin, Director? Si Director Baltasar. Nandyan? Ano ko siya? Sigurado kang pamilyar siya sa rehistro? Registration? Huwag mo siyang iharap, kung hindi siya pamilyar, magkakahiyaan tayo. Hindi, baka si ano na lang. Pero sila din naman nag-adjudicate, sir. So, Hindi, kailangan kapatid, yung pamilyar sa registration. Si Kathleen. Sir, si Director Esteban Baltasar. Maraming beses ko lang nakaharap si Director. Siya sa adjudication. Hindi, sir, sa law enforcement. Sa law enforcement. Ikaw ang team leader, no? Hindi, siya yung division chief. Sa field enforcement. Kung okay lang sa'yo, Director, mas komportable ako nakatayo. Ha? Masyadong Si Villegas. Nandyan ha. Ni-request ko, Director, yung team leader niya, samahan siya para, kumbaga sa boxing, magtulong na sila. Tinanong ko yung enforcer po natin. Ilang taon na raw siya? 8 years na sa law enforcement. Villegas. Tinanong ko, Director, kung siya ay nag-seminar. Nag-seminar daw. Sino ang nagturo? Si Ma'am Beverly. Ay kaya ni-request ko sana. Kaya lang, nakalib. Para hindi masayang ang oras natin, with respect sa iyo, Director, ako na lang magkukwento kasi may ebidensya naman. Si Ryder nahuli ng enforcer natin, Mr. Villegas. At according to him, binilugan ni Mr. Villegas yung year model 2022. Brother, may bilog dito yung year model eh. Yes po, sir. Ikaw nga ang nagbilog. Yes po. Oh. At ang sabi sa kanya, expired na yung iyong rehistro kasi 2022. Ang certificate of registration March 8, 2023. Ang official receipt niya March 8, 2023. Okay. And then may plaka na siya. Ending 2. Director, papansinin po ninyo ang MBUC na binayaran 900 pesos. Samantalang bawat isang taon 240. 240 times 3, that is 720. Nag-plus ang LTO ng 180 pesos. Kasi from March 2023, ang ginawa niya, pinabayaran na sa kanya hanggang February. No. So, ibig sabihin, Director, 3 years siyang rehistrado, tapos magaling yung nagrehistro, in-adjust niya yung March 2023, 24, 25, 26. March. In-adjust ng LTO na dapat kung 2023, 24, 25, 26 March dapat siya mag-rehistro. In-adjust na nung tao ng LTO sa halip na March 2026, in-adjust March 2027. Kaya nagpatong siya ng 180 pesos. Director, para walang kalituhan, simplihan na lang po natin. Rehistrado ang motorsiklo ng 3 years. 2023 plus 3, 24, 25, 26. Now,
Ang nakita ni Enforcer Villegas, 2022 yung model. Kaya dapat daw, expired na siya. Etong ebidensya, Director. Tinikitan siya ni Mr. Villegas. Unregistered. Yan. Oh. Unregistered MB. Perma mo ba ito, kapatid? Yes, sir. Ang date ng siya ay nahuli is June 13, 2024. Kapatid, alika. Rehistrado siya ng March 2023. Ang official research niya, March 2023. Yes, sir. Ang binayaran niya sa MBUC, 900 pesos. Motorsiklo, 3 years. Yung ibang detalye, kahit hindi natin pag-usapan, malinaw na siya ay rehistrado hanggang 2023, 24, 25, 26. Ngayon, siya ay hinuli ng enforcer ninyo ng June 13, 2024. Bagaman at ito ay for investigation pa rin sa parte ng adjudicator. Ang tanong natin, nagbayad siya ng 10,000 assuming, for investigation pa ito, kaya ang term na ginagamit ko, Director, assuming, after the investigation, na nakita, mali ang apprehension, ay ang rider nagbayad na ng 10,000, what will be your recommendation, Director? Pag napatunayan na nagkamali talaga ang LTO officer, sa katotohanang 3 taon talaga nakarehistro ang motor, ano ba ang mangyayari sa danyos na binayaran ng driver? Kaya tinanong na rin ni Colonel Busita ang rekomendasyon ng LTO Director. Why did you admit the violation charge if you are not guilty of the offense? Bakit niya binayaran? Kaya nga po binayaran ng pobreng driver ang danyos, kasi nga nagtitiwala siya sa LTO na ginagawa ninyo ng tama ang inyong trabaho. Parang gusto pa po ninyong palabasin na inaako ng pobreng driver na siya ay may kasalanan. Siyempre, mas marunong ako sa kanya. No? Una, hindi natin siya pwedeng questionin sa ganung bagay. Why? Dapat ang ating enforcer marunong. Hindi natin pwedeng i-expect na ang motorista ay marunong kaysa enforcer. So, dahil nagtitiwala siya na tama ang huli, nagbayad siya. Okay. Now, in-advise sa nung kasama, nung may-ari ng motorsiklo, mali yan, tumawag ka kay Congressman Busita. So, we evaluated the documents. Uy, mali nga. Huwag nating ipasa yung bola, Director, sa motorista. Ang tanong dito, Director, base sa ebidensya, base sa rehistro, mali ang huli ng enforcer ng LTO. In this case of our friend, the driver was apprehended by the law enforcer, hindi siya nag-contest. Hindi pwedeng ganon ang atake. Kasi, Director, pag ganon ang atake, walang public service doon. Why? For so many times, na ipakita natin, there are personnel of LTO, hindi alam yung tamang pagpapatupad ng batas. Ano pang i-expect natin sa motorista? Gusto ba nating sabihin, ay marami kaming enforcer na hindi marunong, dapat ang motorista marunong? No. Ang usapin na lang dito, Director, simplihan natin sa ngalan ng public service, tama o mali ang huli? Ganito, the law enforcer, just like you when you're still in the highway patrol group, in the performance of your duty, you enjoy the presumption of regularity in the performance of duty. Pero hindi yan, Basta absolute. mahuli ka, yeah, that's correct. Hindi yan absolute. That Presumption lang. Regularity in the performance of duty is a presumption. Presumption. But who will rebut that presumption now? Yes, that's why, kaya nandito kami. Maging patas tayo in the name of service, Director. Kung yung enforcer natin hindi marunong, what can we expect from the motorist? Now, meron tayong advokasya. Dumulog sa opisina. And we evaluated the documents. And we found out na mali nga ang panghuhuli.
So, wag na natin pahabain, Director. Simplihan na lang natin. Sa ngalan ng public service, mali ang huli. Ngayon, nakagbayad siya ng 10,000, there is now a protest after the case was settled and paid, and fine paid. So, ngayon, titingnan natin ngayon kung tama ba yung apprehension. Exactly. That is now your point, Congressman, that we will look now into the question whether or not the apprehension is correct. But insofar as the adjudication is concerned, since the apprehended driver did not contest the apprehension, instead, he admitted the offense charge. Huwag tayo doon, Director. Considering na nagbayad, you presume na ina-admit niya. Ang sinasabi ko nga, Director, kung ang enforcers ninyo, even the stick officers, marami ko nang napatunayan, hindi marunong magpatupad ng batas. What can we expect from the motorists? Now, kalimutan na natin yung issue na yon. What is the remedy? What is the Ngayon, remedy? kaya ni-request ko kay Director, iharap yung competent personnel. Kasi, hindi ko i-advise sa kanya na mag-file ka ng contest, attend ka ng hearing, balik ka, dahil sa current system ng LTO, Director, absent siya sa trabaho, attend siya hearing, absent siya for the resolution, after you find out na mali ang apprehension, cancel lang ang huli. Ay di, yung absences niya sa trabaho, hindi naman binabayaran. O, bakit ko i-advise na mag-contest pa? Tamang-tama po kayo dyan, Colonel Busita. Kaya nga po dapat mabigyan po ng solusyon ang mga nakakaperwisyong pamamalakad dyan sa LTO. Dapat po sila ang magserbisyo sa tao, hindi yung tao ang lumalabas na nagsiserbisyo sa kanila para hindi na sila mahirapan. Kung pa lang, sa ngalan ng public service, we can easily determine na mali ang apprehension. Bakit natin paikot-ikutin pa? Ay may ebidensya na. Gusto ko, i-verify nyo ngayon to. Kung narehistro siya ng 2,000, kasi siyempre, Xerox lang ito, Director. O, verify nyo kung totoo, rehistrado. Assuming, you found out, mali ang apprehension. Anong magiging recommendation nyo for the 10,000 pesos of the motorist? Sa ngalan ng public service. On my part, kung ako ang tatanungin mo, Congressman, since he admitted the offense, Ito po ba ang tinatawag nating public service? Imbes na tulungan po ang driver hahanapan po natin siya ng mali. Parang ginigiit po talaga niyo na mali ang pobreng driver dahil binayaran niya ang offense charge sa kanya na sa oras na yon. Wala siyang kaalam-alam na mali. Ewan ko lang kung ano kalabasan ng usapang ito pag wala kang kasamang tao katulad ni Colonel Busita. No, huwag ganun. Director, with all due respect, huwag natin sabing since he admitted. Kasi ang punto dito, public service. Huwag na natin pag-usapan kung admitted, whatever. Ang pag-usapan natin, mali ang apprehension. Director, ang pag-usapan natin, public service. I know, Congressman. Naintindihan po ba ninyo? Congressman. Huwag na nating pag-usapan yung ibang anggulo. Ang usapin lang, mali ang huli. Paano ngayon yung 10,000 ni rider na isang buwan niyang ipapaghanap buhay? Ang mali ka talaga. How many cases I have dismissed there, Congressman? Excuse me, Director. Ang sinasabi ko nga, sa ebidensya ngayon, kaya na nating sabing mali ang huli. Pero pag ganyan ang stand mo, Director, nire-respeto naman kita. Pero ang nararamdaman ko, kung ganyan ang posisyon ng LTO, walang public service dyan. Kasi dito pa lang sa ebidensya, makikita na natin mali ang huli. Ganito na lang para hindi masayang ang oras natin pare-pareho. On behalf of the motorcycle owner, kung ako lang ang magsasalita, 100% mali na apprehension. Pero wala ako sa posisyon dahil Xerox ang hawak ko. Ang gusto lang naming i-demand ngayon, i-check ninyo, makita natin, mali talaga ang apprehension. Listening ko, hindi, I'm also formulating a course of action. Doon sa, kasi, okay, yung sabi mo, you are expecting us to do an investigation. We Yes. will do that. And we will also consider, find out, kasi nga, as far as dito, sa Adjudication. hindi na niya ma-reverse yung pagbayad niya. But there might be some accounting way
Pero it will take time. Oh, yes, I agree. It will take time. Maybe 1 year, 2 years. Yes, to Para maklaim yung Balik-balik Never 10,000. mind. Uh, so, Anong verification result? 3 years. 3 years. 3 years. Oh, 3 years. 2026. Hindi siya March or August. Okay. Oh. So 3 years siya. 3 years siyang rehistrado, brother, enforcer, 3 years siya. Verified na 3 taong registered, ang motor at mali talaga ang paghuli. Ngunit lumalabas sa usapan na parang taon din ang hihintayin ng pobreng driver para maibalik ang 10,000 na binayad niya dahil sa maling hindi naman niya ginawa. Definitely, as per verification of the concerned staff, na ito ay rehistrado ng 3 years, mali ang apprehension. Alam natin, pag naipasok sa kaba ng bayan, hindi katulad yan sa restaurant. Pag napasobrang bayad mo, withdraw mo na. Tama po ba? Yes, sir. Ngayon, bilang advokasya ito, hindi ko ito i-sacrifice. Babayaran ko ito ng 10,000. Isa lang ang request ko. Imbestigahan nyo, and we expect corresponding administrative sanction against your enforcer. Kasi, kaya ang mga enforcers, even police personnel, police officers, local enforcers, district officers, kaya malalakas ang loob gumawa ng mali eh. Cancel lang naman ang huli. Wala man namang administrative sanction. Brother Jerry, bigay mo yung 10,000 niya. And by the way, director, Yes. number 1, please address immediately. Cancellation of apprehension kasi may equivalent demerits ito. And hindi siya makakwalify for 10 years validity ng lisensya. Iyan na natin to. Then, yung demerits niya yung isang importante na kailangan. Yung demerits niya sa system. I-ano namin to na pagka tinanggal namin yung demerits, makikita mo sa records mo. Kasi para maano natin, tatawagan ko si Congressman, sabihin ko na, Kong, natanggal na. Deleted na. Deleted na. So, tignan mo yung, alam mo na yung magano doon? Sa account mo? Kasi doon sa... Hindi, huwag mo nang palakihan problema niya. Focus na lang siya sa hanap buhay. After 5 years, magre-renew siya. Hindi siya entitled sa 10 years. Babalikan kita. Sigurado yun po. Okay. So, deletion and demerit. Okay na yan. Tapos Conduct na yan. investigation and administrative sanction. Okay. Yung 10,000 Yung 10,000 on how to follow later. Yes. Okay na tayo. Okay ko. Iwanan ko na po. Ang video na ito ay ginawa bilang suporta sa advokasya ni Colonel Bosita na matuwid ang maling pagpapatupad ng batas at mapabuti ang kalagayan ng mga motorista at ng mga Pilipino.